Paano? Pinapanood ko yung ano mo, yung may Amanda, yung mga iba-iba. Magaling ka talaga. Baka. Hindi, pero honestly, natutuwa ko. I saw Empoy here. Wala siya sa billing. Nagtanong-tanong ako, bakit nandito siya? Sabi, special participation. Nakakatawa yung friendship nyo, no? Kahit special participation, kahit sa press con, sumabak sila. Ganun kanya kamahal. Walang-wala siyang magawa. Tapos sabi niya, wala bang role na bida dito? Wala nang mabigay. Hindi, talagang, nung sabi ko, si Empoy lang makakagawa ng role na to. Totoo naman. So, kailangan niyo panoorin yung appearance niya. Yun talaga nagdala ng buong film. Mukhang star-studded yung movie. Kasi Hindi to star-studded, wala lang to. Hindi, pero... Hindi, we even saw the picture of Atasha Bula. Kasali din siya sa movie. Yes, meron din siyang cameo. Meron tayong Kim Molina and Gerald Napoles. Yan. Ano, ikaw mismo yung kumuusap sa kanila pag-guest? Well, ako yung kumuha sa kanila, pero yung nakipaghagil-hagil, hindi. Si Empoy nga kami lang, pero pumasok pa rin yung cornerstone. Charot. Naningin pa rin. Kala ko pa naman libre. Ayan, nag-press con ka tuloy. Yeah. Pero nakakatuwa, Empoy, no, na magkasama kayo ulit ni Alex. Yeah. Wala kang mic? Yes, happy ako dahil naging part ako ng yung pagdidirect ni Alex ng kanyang dream. Isa sa dream na project. Yeah. Talagang kahit sa press con. Actually, after kasi dito may pasok pa ako sa school, kaya diretso na ako nun. After meet ako, sobrang love ko lang talaga si Alex at saka kayong lahat. Obvious naman na papasok ka ng school o na sumunod ka sa uniform dahil naka-red socks ka. Hindi, pero yan, pero nakakatuwa, no? Lahat kayo, nung marinig nyo na yung sa cast, no? Na si Alex ang magdadirect ng movie at kasama kayo, ano naramdaman nyo? Simulan natin kay Tito Jimmy Fabregas. Nako-feel na feel po. Hindi. Alam nyo, natuwa ako na I was asked to do this small role in the movie. Pero para sa akin po, isang waker-upper din po yung ginawa naming pelikula dito. One of a kind po ito, makikita nyo ito pag napanood nyo. Mahirap i-explain, no? Bahala na si Alec mag-explain sa inyo kung ano, pero matutuwa po kayo. I think it's the first time it's been done in Philippine cinema. Itong tipong ganitong filmmaking. So, yes, panoorin nyo po naman, oh! Oh, okay. Ano pa? Yeah, Calvin. Pagkaramdam ko pong nag-direct si Alex. Parang, kwento ko lang po konti, years ago po. Parang first time kong maka-work si Alex. Parang, kung naaalala mo yung Intersidente, yun, doon ko siya unang naka-work and ako kasi tahimik lang pero observant. So parang, hinanga ko siya bilang isang actress din kasi napaka-natural and parang, wala lang. Parang hindi mo mararamdaman na siya yung si Alex. So, parang nilook forward ko rin na makatrabaho ko siya soon. And parang first time kami nagkita sa GMA, pangalawang beses namin nagkita sa GMA, parang nung binati ko siya and then nakakataba rin ng puso kasi binati rin ako ni Alex. And then sabi ko dream ko siya makatrabaho yun. And then nagkatotoo na yung yung pagkakataon na yun, kaya thankful ako naging part ako ng project na to kasi hindi na naman si Alex, lahat sila. Parang na-overwhelm ako nung nakatrabaho ko sila habang nasa eksena. Para lang kaming naglalaro, ganun yung pakiramdam. Pero ako, sobrang na-overwhelm ako saka as ang gagaling nilang lahat, sobra. Yun lang yung masasabi ko, yun yung pakiramdam ko sa Tita Julie. Bongga. Miss Ruby, siyempre, director mo, siyempre international star dito. Ang press ko niya before ng movie na dinirect niya sa LA. Di ba Alex, tama? Yung Netflix mo, yan. Yeah, Miss Ruby. Anong naramdaman ko nung malaman ko? Una, nagsimula yung namin, usapan sa Green Bones. Chichismisan na kami, kinakwento niya sa akin yung project, then she has this concept. Sabi ko, kasali ka talaga. Sabi niya gano'n. Yun, talagang
tinandaan ko yon, inabangan ko na sana matuloy. At ito na nga, sobrang hindi ko naramdaman na yung pagka-director niya. Ayaw niya ng tinatawag na Direct Alex eh. Ako kasi automatic na parang direct, ganun, na ano siya. Ayaw niya. Napaka-creative and bold and daring nitong pelikulang ito para sa akin. Dahil dun sa concept niya. At sana nagampanan namin, okay, bawat characters. And of course, nung nalaman ko kung sino-sino yung mga cast nung matutuloy na, pinadala na kami ng mga ganon. Sobra akong flattered and honored and excited. Dahil para mapabilang sa cast na ganito, iba nakakataba ng puso. So nice yan. Okay, Miss Angeli muna tayo bago kay Miss Gina. Yeah, Miss Angeli. Hello, good afternoon po. Una po sa lahat, gusto ko lang pong magpasalamat sa inyong lahat for being here with us today and sharing this afternoon with us. Siyempre, nung nakuha ko po yung message na magdidirect si Alex, ang naisip ko lang, it's about time. Kaya masayang-masaya po ako. Walang no second thoughts. No second thoughts, nag-guess po ako agad, hindi ko nga alam kung kailan. Kasi walang detalye. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung ilang araw. Basta go kahit kailan pa yan. Ganyan. Maraming salamat. Siyempre, di ba? We want to support each other din. And especially, after din pumasok na lahat ng detalye, ng lahat ng involved, parang it's a gift na lang to be with a group. I will always say that it's a gift to be in the company of such immensely talented people, and I'll never get over it. So thank you talaga, Alex, for thinking of putting us all together. Thank you. Yes, syempre ito, Sinag Maynila Best Actor, JM Di Guzman. Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. Sa akin, alam ko naman po talaga na pag sinabing Alex, baliw yan eh. Talagang sobrang passionate sa craft. Alam kong may matututunan ako pagka napasama ako sa proyekto kasama si Alex. So na-excite po ako nung sinabi sa akin na part ako ng film na to. And bukod pa doon, syempre yung cast na napabilang ako is araw-araw ko sinasabi kay Alex sa taping na sobrang akong thankful na naging part ako nito. Sobrang na-inspire po ako sa work ethic nila, sa professionalism. Sir Ronnie, grabe, first day pa lang, drop books na. Sobrang nakakakilig talaga to be part of this film. Ila po. Yan, Tito Ronnie. Wala naman talaga akong gana dito. Napilitan lang. Honestly, it's, di ba, ang sarap na mayroong palaging bago na sa ating industriya na dapat nating suportahan. At nung nabanggit ito sa akin ni Alex dun sa Green Bones, usap-usap, sige, game yan, yung mga ganong klaseng kasi guys, pag napanood nyo at nalaman ninyo kung paano namin nagawa ito, matutuwa kayo. Hindi lamang sa mapapanood ninyo, pero yung kung paano namin ginawa, ay, the best. Alright. Yan, dudes. Yan, Evan. Ako, iniisip ko kasi yung mga sinasabi ng iba kong mga co-stars. I think siguro this was it is a leap of faith. Kasi nung nalaman namin kung gaano ka-ambitious ang plano, by yung ating standards, no? Gaano ba ambitious yung plano ni Alex. May reluctancy for 1 minute lang. Tapos nung nakita mo yung mga makakasama mo sa pelikula, we all said, you know, if they'll do it, I'll do it. And so, most of them nakatrabaho ko na through my years. But it's like the first time I worked with them again dahil ang demanding nung hinihingi nung aming role kami as a group. And ngayon kay Alex kasi yung
nakikita mo bata pa, pero alam na niya ang gusto niyang gawin. And then i-entertain ka kung meron kang suggestion, pero wala rin. Gagawin pa rin yung gusto niya. Yung direct, pwede kong dagdagan yung character ko kasi meron ko naisip eh. Aba, maganda yan. Maganda, pero ito gawin mo. Okay. So, tigil. And the idea that nakumpinsin niya ang mga kasama kong artista. At the same time, everybody came prepared sa set. Umaga pa lang. Knowing all their lines kasi hindi ka pwedeng umadlib. Says a lot about the person who was directing us. Tapos kapag sabi nga, bold and daring, sabi ni Ruby, yun po ang mararamdaman mo sa aming love scene dalawa. Di ba? Meron kaming love scene na bold and daring. Hindi pa nagagawa sa Philippine cinema. So with that, hopefully na-pick ko yun yung curiosity, panoorin niyo po ang aming pelikula. Ako, doon sa Rosso ba yan? Magkakapatid ang role namin, magkakapatid. Everything else, yung bandang huli lang, at medyo walang konti. Thanks, June. Yeah, pero eto syempre si Tuding, si Direk Gina, yan. Syempre magaling na director din to eh. Pero yun, kumusta si Alex bilang director mo naman? Ikaw yung artista niya. Ay, nako. Ang masasabi ko. Si Alex, alam niya kung ano yung gusto niya. Hindi siya isang director na hindi masyadong marami ang sinasabi. Dahil alam ko na may respeto siya doon sa mga artista na dinidirect niya. But, hindi siya natatakot na sabihin doon sa artista kung ano yung gusto niya. Walang intimidation na gano'n. And it's a happy set with her dahil she's a very happy person. Walang dull moment sa kanya. Minsan, bigla na lang siyang mag-join sa usapan na wala naman sa topic yung sasabihin niya or sisingit lang siya doon sa usapan. Pero lahat mapapatingin sa kanya at magtatawanan para sa kanya. Ano siya, masayahin siyang tao. Jolly person. But you know what? I just want to let you, trivia ito. I directed Alessandra when she was 14 years old. Doon sa TV series na Kirara, kung natatandaan niyo pa yan. Pero malamang mga influencers dito ay hindi niyo na natatandaan. Please research. It's in the internet. But anyway, doon ko siya unang na-direct. And doon pa lang, nasabi ko na, nag-uusap na kami ni Ami Austria. Sabi namin ni Ami, sabi, magaling yung batang ito. Ano yung sinagot mo sa akin? Yung sinabi mo? Alam ko naman yun. Yeah. Oo. Hindi ko na maalala yun. Yun. And I'm just, masayang-masaya ako dahil kasama ako dito sa pelikula to. Kasi hindi ko ine-expect na maaalala niya ako na isama sa pelikulang ito dahil alam ko sa dami ng nakatrabaho na niya, hindi ko alam kung nasaan akong numero sa puso niya. Yun. Wow! Kaya nung dumating sa akin yung deck ang unang ang unang dumating sa akin, wala akong notice, walang text na dumating sa akin except that deck. And nagulat na lang ako kung ano yon, and I saw my name, first choice. Walang ibang nakalagay. Tapos, directed by Alessandro De Rossi. Wala na, no questions asked. And I was just so excited. Congratulations, Alex. Yeah. Ang bongga, Alex, no? Ang sarap sa pakiramdam yung mga sinabi nila, di ba? Oh, kaya piling ko nga, ang saya-saya mo ngayon. Pero hindi ko alam kung may kinalaman din yung isang umakyat kanina sa stage, kaya masaya ka. Pero, please refrain from... Ayaw mo na, pinakakit mo naman siya, no? Oo. Pero, ang saya, ang ganda ng mga sinabi nila. So, tsaka totoo yun, yung story kasi na to, na una, casting muna.
kailangan ko pagsama-samahin sa ganito, sa loob ng ganito. Tapos ganito yung role, tapos ganyan. Tapos nung binigay ko na sa writer yung story ko, si Carlo Cato, sabi ko, ano kaya ang gagawin ni Carlo dun? Siguro pag kaya ko yung ibibigay niya sa akin, baka ako na lang mag-direct. Sabi ko gano'n. Kaya lang nung binalik niya sa akin, kasali na ako. Tapos parang, teka lang, ano gagawin ko? Sabi ko, baka mas masarap silang ka-eksena kesa i-direct. Pero yun nga, ang laki kasi nung cast talaga, yung parang, thank you na napasama ako. Gusto ko mag-thank you sa writer. Yan, good luck and congratulations, Alex. Kami na-happy kami sa mga sinabi nila about you. Kasi alam mo naman kung gano'n ka namin ka-love, di ba? Kasi gano'n ka kabait eh. So yan, congrats and good luck. Everyone loves everyone. Thank you. Thank you, Jean Kylie. Thank you, that was June.